Magandang umaga sa inyong lahat, mga mahal kong kapatid sa pananampalataya. Isang napakagandang umaga sa inyo, mga minamahal na tagasunod ni Kristo, mga kapatid na pinagpala ng Panginoon. Salamat sa Diyos na binigyan niya tayo ng pagkakataong magising ngayong umaga. Na muli tayong hininga ang hangin ng buhay, na muli tayong binuksan ang ating mga mata upang makita ang kahangahangang araw na ito na Kanyang ginawa para sa atin. Hindi lahat ay nabigyan ng ganitong pagkakataon. Hindi lahat ay nakabangon mula sa kanilang mga higaan. Ngunit tayo, dahil sa walang hanggang awa at habag ng ating Diyos, ay nandito, buhay at handa na harapin ang lahat ng naghihintay sa atin ngayong araw na ito. Ang bawat umaga ay isang patunay ng katapatan ng Panginoon. Ang bawat paggising ay isang tanda ng Kanyang walang sawang pag-ibig sa atin. Kaya naman, bago pa man tayo magsimula ng ating mga gawain, bago pa man tayo humakbang palabas ng ating mga tahanan, mahalaga na tayo ay tumigil muna, yumuko sa harapan ng may kapal, at ialay ang ating mga sarili, ang ating mga puso, ang ating mga isipan, at ang buong araw na ito sa Kanya. Lubos akong nagpapasalamat sa Diyos dahil kayo ay nandito, dahil kayo ay nanood, dahil kayo ay nag-alay ng inyong oras upang makiisa sa akin sa banal na sandaling ito ng panalangin. Ang inyong presensya ay isang malaking bendisyon, hindi lamang sa akin kundi sa buong komunidad na ito na nagsasama-sama upang purihin at sambahin ang Panginoon. Alam ko na marami sa inyo ang may pinagdadaanan, may mga hamon sa buhay, may mga pagsubok na kinakaharap, may mga problemang tila walang solusyon, ngunit nandito kayo, nagtitiwala na ang Diyos ay may sagot, may plano at may dalang pagpapala para sa bawat isa sa inyo. At hindi siya magkakamali dahil siya ay tapat, siya ay mabuti at siya ay palaging nag-aalaga sa kanyang mga anak. Ang tema natin ngayong umaga ay napakahalagang paksa, isang paksang makakabago ng ating araw, ng ating linggo, ng ating buwan, at maging ng ating buong buhay. Pag-uusapan natin ang tungkol sa pagtatago sa ilalim ng anino ng kataas-taasan, ang pagtitiwala sa proteksyon ng makapangyarihan, at ang pamumuhay na lubos na sumasaklaw sa mga pangako ng Diyos na nakasulat sa Salmo 91. Ang Salmo 91 ay isa sa mga pinakamalakas at pinakamahalagang kabanata sa buong Biblia na nagsasalita tungkol sa proteksyon, pag-iingat at seguridad na ibinibigay ng ating Diyos sa mga taong naninirahan sa Kanya, sa mga taong umaasa sa Kanya at sa mga taong naglalakad ayon sa Kanyang kalooban. Ito ay hindi lamang simpleng mga salita o magagandang pangungusap, kundi mga pangako na buhay, mga pangako na may kapangyarihan, mga pangako na nagdudulot ng tunay na pagbabago sa buhay ng sinumang magtitiwala at maniniwala. Ang ating bersikulo na magiging pundasyon ng ating panalangin ngayong umaga ay mula sa Salmo 91, 1-2 na nagsasabing ganito: Ang tumatahan sa kanlungan ng kataas-taasan ay mananahan sa lilim ng makapangyarihan. Sasabihin ko sa Panginoon, Ikaw ang aking kanlungan at ang aking kuta, Ikaw ang aking Diyos na aking pagkakatiwalaan. Mga kapatid, pakinggan natin ng mabuti ang mga salitang ito. Ang taong tumatahan sa kanlungan ng Diyos, ang taong namumuhay sa presensya niya, ang taong patuloy na pumapasok sa kanyang trono ng biyaya ay mananahan, maninirahan, magpapatuloy na mabubuhay sa ilalim ng lilim ng makapangyarihan. Ibig sabihin, ang proteksyon ay hindi panapanahon, hindi pansamantala, hindi lamang paminsan-minsan, kundi patuloy, walang tigil, bawat segundo, bawat minuto, bawat oras, bawat araw. Ang kanlugang ito ay hindi ginawa ng tao, hindi yari sa semento o bakal, kundi ang kanlungan na ito ay ang mismong presensya ng Diyos, ang kanyang mga bisig na umaakap sa atin, ang kanyang pagmamahal na sumasaklaw sa atin, at ang kanyang kapangyarihan na gumagawa ng isang impenetrable na pader sa ating paligid.
upang walang masama o kapahamakan ang makarating sa atin. Kaya naman, sa sandaling ito, hinihikayat ko ang bawat isa sa inyo na isara ang inyong mga mata kung kayo ay nasa ligtas na lugar. Ihanda ang inyong mga puso, tanggalin ang lahat ng distraksyon, ilagay sa gilid ang lahat ng iniisip at mag-focus sa Panginoon. Makiisa sa akin sa panalangin, hindi lamang sa pamamagitan ng inyong pakikinig, kundi sa pamamagitan ng inyong aktibong paglahok, sa pamamagitan ng inyong puso na sumasang-ayon sa bawat salitang aking bibigkasin. Magsalita kayo sa inyong kalooban, tumugon kayo sa Diyos sa inyong sariling paraan, at hayaang ang Espiritu Santo ay gumalaw sa loob ninyo. Huwag kayong mag-alangan, huwag kayong mahiya, sapagkat tayo ay mga anak ng hari, tayo ay mga tunay na prinsipe at prinsesa ng kaharian ng langit, at mayroon tayong karapatan na lumapit sa trono ng biyaya ng may buong pagtitiwala at katapangan. Ang Diyos ay naghihintay sa atin. Siya ay nag-aabang na marinig ang ating mga boses. Siya ay nasasabik na makipag-ugnayan sa atin, at siya ay handang magbuhos ng kanyang mga bendisyon sa ating buhay. Ngayong handa na tayong magsimula ng ating panalangin, nais kong magdala ng kaunting paalaala na ang panalangin na ito ay hindi lamang para sa akin o para sa iyo bilang individual, kundi para sa bawat isa sa ating pamilya, para sa ating mga kaibigan, para sa ating mga kasamahan sa trabaho, para sa ating komunidad at para sa buong bansang Pilipinas. Na habang tayo ay nananalangin, nais kong isipin natin na may libu-libong iba pang mga kapatid sa pananampalataya na maaaring nanonood din ngayon, na sumasama sa atin sa espiritual na paraan, at sama-sama tayong bumubuo ng isang malaking armada ng panalangin, isang armadang walang makakasira dahil ito ay itinayo sa pundasyon ng pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Kaya naman, magsimula na tayo. Ama naming mahal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, lumikha ng langit at lupa, ng mga bituin at ng buwan, ng hangin at ng dagat, ng mga bundok at ng mga lambak. Ikaw ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas, ang una at ang huli. Sa ngalan ng iyong minamahal na anak na si Jesucristo, ang aming tagapagligtas, ang aming manunubos, ang aming guro at kaibigan, lumapit kami sa iyo ngayong umaga na ito na may pusong puno ng pasasalamat, puno ng papuri at puno ng pagmamahal. Salamat Panginoon, salamat sa walang kapantay mong kabutihan, salamat sa iyong mga biyayang walang hanggan, salamat sa bawat hininga na iyong ibinibigay, salamat sa bawat tibok ng aming puso na patunay ng iyong buhay na nasa amin. Alam naming hindi kami karapat-dapat, alam naming kami ay mga makasalanan, alam naming maraming pagkakataon na kami ay nabigo, na kami ay bumagsak, na kami ay lumihis sa iyong landas, ngunit ikaw, sa iyong walang hanggang awa, ay patuloy na tumatanggap sa amin, patuloy na nagpapatawad, at patuloy na nagbibigay ng pagkakataong magsimula ng panibago. Panginoon, ngayong umaga na ito, partikular naming pinasasalamatan ng gabi na nakalipas na iyong binantayan kami. Salamat dahil habang kami ay natutulog, hindi ka natulog. Habang kami ay walang malay, ikaw ay bantay. Habang kami ay mahina at walang kakayahang protektahan ang aming mga sarili, ikaw ay naging aming tagapagbantay, ang aming guardian, ang aming protector. Salamat dahil wala kaming naranasang aksidente, wala kaming naranasang pangamba, at ligtas na ligtas kaming nagising sa umaga na ito. Maraming tao, Panginoon, ang hindi na nakabangon. Maraming pamilya ang umiiyak ngayong umaga dahil may nawala sila. Ngunit kami, dahil sa iyong biyaya, ay kompleto pa rin, buhay pa rin, at may pagkakataong magpatuloy pa. Kaya naman, Panginoon, sa lahat ng aming puso, sa lahat ng aming kaluluwa, sa lahat ng aming lakas, sinasabi naming salamat, maraming salamat, walang hanggang salamat. Panginoon, habang nagsisimula ang araw na ito, kinikilala namin ang iyong presensya dito sa amin. Hindi kami nag-iisa, hindi kami iniwanan, hindi kami pinabayaan.
Alam naming ikaw ay nandito, hindi dahil nakikita namin, kundi dahil nararamdaman namin, dahil naniniwalang kami, at dahil ikaw ay nangako na hinding-hindi mo kaming iiwan ni pababayaan. Gaya ng sabi mo sa iyong salita sa Deuteronomio 21:6, magpakalakas at lakasan ng loob. Huwag kayong matakot ni manglupaypay man dahil sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos siyang sumasa iyo, hindi kanya iiwan o pababayaan man. Panginoon, hawak namin ang pangakong ito ngayon. Naniniwala kami na ikaw ay sumasa amin, na ikaw ay kasama namin sa bawat hakbang na aming gagawin, sa bawat desisyon na aming gagawin, at sa bawat hamon na aming haharapin. Ngayong umaga, nais naming buuin ang aming araw sa pundasyon ng Salmo 91, ang kabanatang ito na puno ng kapangyarihan, puno ng proteksyon at puno ng mga pangako mo. Panginoon, nais naming mamuhay bilang mga taong tumatahan sa kanlungan ng kataas-taasan, mga taong naninirahan sa lilim ng makapangyarihan. Ituro mo sa amin, Panginoon, kung paano mananatili sa presensya mo, hindi lamang sa umaga, hindi lamang kapag kami ay nananalangin, kundi sa buong araw, sa bawat sandali, sa bawat pagkakataon. Tulungan mo kaming maging aware, maging conscious sa iyong presensya, upang sa lahat ng aming ginagawa, iniisip namin ikaw, sinasama namin ikaw, at ina-acknowledge namin ikaw. Sapagkat kapag kami ay nasa iyo, wala kaming dapat ikatakot. Kapag kami ay nakakapit sa iyo, walang makakapahamak sa amin. At kapag kami ay sumasandal sa iyo, tayo ay ligtas, secure at protected. Panginoon, kinikilala namin na kami ay mga tao na mahina, may limitasyon at hindi perpekto. May mga pagkakataon na kami ay natatakot, nag-aalala, nababahala tungkol sa maraming bagay. May mga pagkakataon na ang aming takot ay napakalakas na parang sumusunog na apoy sa aming dibdib, na ang aming anxiety ay parang malaking bundok na hindi namin kayang lampasan. Ngunit ngayong araw na ito, Panginoon, ginusto naming ilagay ang lahat ng aming takot sa iyong mga kamay. Isinusuko namin ang aming mga alalahanin, ang aming mga problema, ang aming mga pagsubok, at ang lahat ng bumibigat sa aming kalooban. Tatanggapin mo ba, Panginoon? Hahawakan mo ba? Gagaanin mo ba ang aming pasanin? Naniniwala kami na gayon dahil ikaw ay nangako sa Mateo 11:28, magsiparito sa akin ang lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Kaya ngayon, Panginoon, pumupunta kami sa iyo. Heto kami, pagod, mabigat ang loob, ngunit puno ng pag-asa dahil alam naming sa iyo ay may kapahingahan. Panginoon, nais naming hilingin sa iyo ngayong umaga na protektahan mo kami sa lahat ng uri ng kapahamakan. Protektahan mo kami sa mga aksidente sa kalsada, sa mga sakit na maaaring dumapo sa aming katawan, sa mga tukso na maaaring magdala sa amin sa pagkakasala, at sa mga panganib na hindi namin nakikita o alam. Ang Salmo 91:3 ay nagsasabi, tunay na ililigtas kanya sa silo ng mangangaso at sa salot na nakamamatay. Panginoon, maraming silo sa mundo, maraming bitag, maraming trap na inilalatag ng kaaway upang madapa kami, mabihag kami at mawasak kami. Ngunit salamat dahil ikaw ay mas malakas, mas matalino at mas makapangyarihan kaysa sa kaaway. Ikaw ay nakakakita ng mga bagay na hindi namin nakikita. Alam mo ang mga plano ng kaaway bago pa ito maisakatuparan, at mayroon kang kakayahang hadlangan, pigilan at sirain ang lahat ng masasamang balak laban sa amin. Kaya naman, Panginoon, hinahangad namin ang proteksyon mong ito ngayon. Iligtas mo kami sa bawat silo, sa bawat bitag at sa bawat salot na nakamamatay. Panginoon, nais din naming hilingin na takpan mo kami ng iyong mga pakpak, na bigyan mo kami ng kanlungan sa ilalim ng iyong mga pakpak. Ang Salmo 91:4 ay nagsasabi, kaniyang tatabunan ka ng kaniyang mga pakpak, at sa ilalim ng kaniyang mga pakpak ay masasumpungan mo ang iyong kanlungan,
ang kaniyang katotohanan ay kalasag at panangga. Panginoon, isipin namin ngayon ang isang inang ibon na sumasaklaw ng kanyang mga pakpak sa kanyang mga sisiw upang protektahan sila mula sa panganib, mula sa init, mula sa ulan, at mula sa mga mandaragit. Ganyan ka rin sa amin, Panginoon. Ikaw ay aming Ama, aming protektor, at gusto mong itago kami, takpan kami, at ingatan kami sa lahat ng uri ng kapahamakan. Kaya naman, ngayong umaga, tumatakbo kami sa iyo, pumupunta kami sa iyong mga bisig at humihiling ng iyong proteksyon. Takpan mo kami, Panginoon, ng iyong mga pakpak. Huwag mong hayaang may makarating sa aming makakapanakit, makakapinsala o makakasama. Panginoon, salamat rin dahil ang iyong katotohanan ay kalasag at panangga. Ang iyong salita, ang iyong mga pangako, ang iyong mga kautusan ay siyang nagpoprotekta sa amin. Kapag kami ay nananatiling tapat sa iyong salita, kapag kami ay sumusunod sa iyong mga utos, kapag kami ay nananatiling malapit sa iyo, ang iyong katotohanan ay gumagawa ng isang protective barrier sa aming paligid na walang makakapasok na masama. Kaya naman, Panginoon, tulungan mo kaming manatiling tapat, manatiling obedient at manatiling connected sa iyo. Huwag mong hayaang kami ay lumayo, kami ay maligaw o kami ay magsariling sikap ng walang iyo. Panginoon, alam naming may mga takot na nanggagaling sa gabi at may mga panganib na nanggagaling sa araw. Ang Salmo 91:5 ay nagsasabi, "Huwag kang matakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa pana na lumipad sa araw, ni sa salot na lumalakad sa kadiliman, ni sa pagkasira na sumisira sa katanghaliang tapat." Panginoon, may mga takot na dumarating sa amin tuwing gabi, mga thoughts na negatibo, mga worries na sumusulpot kapag tahimik na ang lahat. May mga pangarap na nakakatakot, may mga ingay na hindi namin maintindihan, at may mga presensya na nakaka-disturb. Ngunit ngayong araw na ito, sinasabi namin na hindi kami matatakot, hindi dahil kami ay matapang o malakas, kundi dahil ikaw ay kasama namin, dahil ikaw ay gumagawa sa amin ng proteksyon, at dahil ang iyong mga anghel ay nakapaligid sa amin. Huwag kaming hayaang matakot sa kakilabutan ng gabi, Panginoon. Bigyan mo kami ng kapayapaan sa aming pagtulog, ng katahimikan sa aming isipan, at ng seguridad sa aming kalooban. Sa parehong paraan, Panginoon, proteaktahan mo kami sa mga panganib na dumarating sa araw. May mga aksidente sa trabaho, may mga sunog, may mga lindol, may mga sakuna, may mga krimen, at may mga karahasan na nangyayari sa liwanag ng araw. Ngunit naniniwala kami na walang makakaapekto sa amin dahil ikaw ay aming proteksyon. Ang pana na lumipad sa araw, anumang surprise attack, anumang biglaan na pangyayari ay hindi makakaabot sa amin dahil ikaw ay bantay. Ang salot na lumalakad sa kadiliman, anumang sakit na kumakalat, anumang virus o karamdaman ay hindi makakahawa sa amin dahil ikaw ay tagapagprotekta. At ang pagkasira na sumisira sa katanghaliang tapat, anumang economic crisis, anumang financial problem, anumang business failure ay hindi makakawasak sa amin dahil ikaw ay aming Diyos, ang Diyos ng provision, ng restoration at ng blessing. Panginoon, sa Salmo 91:7, sinabi mo, "Mabubuwal sa iyong siping ang 1,000 at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo." Panginoon, ito ay isang napakalakas na pangako. Ito ay nangangahulugang kahit na ang buong mundo ay bumagsak, kahit na lahat ng tao sa paligid namin ay nawawasak, nahihirapan at nasasaktan, kami, dahil kami ay nasa iyo, ay hindi aabutin ng kapahamakan. Maraming tao ngayon, Panginoon, ang dumaranas ng hirap, ng sakit, ng problema, at ng pagkawala. Maraming pamilya ang nalulungkot, maraming tao ang umiiyak, at maraming buhay ang nawawasak. Pero kami, Panginoon, naniniwala na dahil kami ay sumasa iyo, dahil kami ay nasa ilalim ng iyong proteksyon, hindi kami aabutin ng ganitong mga kapahamakan. Hindi dahil kami ay mas mabuti, mas karapat-dapat, o mas banal, kundi dahil ikaw ay mapagmahal, tapat sa iyong pangako,
at siguradong gumagawa sa aming proteksyon. Ngunit Panginoon, hindi namin sinasabing hindi kami magdurusa o hindi kami magkakaroon ng challenges. Alam naming ang buhay Kristiyano ay may trials, may temptations at may difficulties. Ngunit ang iyong pangako ay hindi kami pababayaan sa gitna ng mga ito. Ang iyong pangako ay ikaw ay sumasa amin, na ikaw ay nagbibigay ng lakas at nasa huli kami ay magtatagumpay dahil ikaw ay kasama namin. Kaya naman Panginoon, kahit anong dumating sa aming buhay, naniniwala kami na kami ay ligtas dahil ikaw ay aming proteksyon. Panginoon, sa Salmo 91:9-10, sinabi mo, sapagkat ikaw ang aking Panginoon na ginawa mong kanlungan, sa makatuwid bagay ang kataas-taasan ay iyong tahanan, ay hindi mangyayari sa iyong kasamaan, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda. Panginoon, ginagawa namin ngayon ang solemn declaration na ito. Ikaw ay aming kanlungan, ikaw ay aming tahanan, at ikaw ay aming lahat. Sa iyo kami ay tumatahan, sa iyo kami ay sumasandal, at sa iyo kami ay umaasa. At dahil dito, sinasabi namin na walang kasamaan ang mangyayari sa amin, walang salot ang lalapit sa aming mga tahanan, at walang kapahamakan ang aabutin sa aming mga pamilya. Ito ay hindi dahil sa aming sariling tapang o galing, kundi dahil ikaw ay tapat, ikaw ay totoo, at ikaw ay hindi nagsisinungaling. Panginoon, nais naming ipanalangin ang aming mga tahanan ngayong umaga. Mga aming mga bahay, ang mga lugar na aming tinitirhan, ang mga kwartong aming ginagamitan, ang mga kama kung saan kami natutulog, at ang mga mesa kung saan kami kumakain. Basbasan mo, Panginoon, ang bawat sulok, ang bawat pintuan, ang bawat bintana, at ang bawat espasyo. Gawing sagrado ang aming mga tahanan, gawing lugar ng presensya mo, at gawing santuwaryo ng iyong kaluwalhatian. Huwag mong hayaang may masama pumasok sa aming mga tahanan. Huwag mong hayaang may demonyo, may kasamaan, o may negatibong impluensya na makapasok. Ilagay mo, Panginoon, ang iyong mga anghel sa bawat sulok ng aming mga bahay, na sila ay gumagawa ng proteksyon, na sila ay tumatayo ng bantay, at na sila ay humahadlang sa lahat ng kaaway na gustong sumira, manakaw, o pumatay. Panginoon, salamat dahil sa Salmo 91:11-12, ikaw ay nangako sapagkat siya'y mag-uutos sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Kanilang bubuhat ka sa kanilang mga kamay, baka ang iyong paay matisod sa bato. Panginoon, ito ay isang kamanghamanghang pangako. Ikaw ay nag-assign ng mga anghel upang bantayan kami, upang ingatan kami, at upang tiyakin na kami ay ligtas sa lahat ng aming mga lakad. Ito ay hindi lamang panapanahon, hindi lamang minsan, kundi palagi sa bawat hakbang, sa bawat pagliko, at sa bawat paggalaw. Kaya naman, Panginoon, salamat sa mga anghel na iyong ipinadala. Salamat sa kanilang serbisyo, sa kanilang proteksyon at sa kanilang pag-aalaga. Hinihiling namin na patuloy mong ipadala ang iyong mga anghel sa aming buhay, na sila ay mas marami pa kaysa sa mga kaaway na nakapaligid sa amin, na sila ay mas malakas pa kaysa sa lahat ng puwersa ng kadiliman, at na sila ay laging handa na ipagtanggol kami, iligtas kami at itayo kami. Panginoon, ang Salmo 91:13 ay nagsasabi, yayapakan mo ang leon at ang urasag, ang batang leon at ang dragon ay iyong yuyurakan. Panginoon, ang leon ay kumakatawan sa lahat ng malakas na kaaway, ang urasag ay kumakatawan sa lahat ng lihim na panganib, ang batang leon ay kumakatawan sa lahat ng bagong threat, at ang dragon ay kumakatawan sa mismong demonyo at sa lahat ng puwersa ng kadiliman. Ngunit sinabi mo na kami ay yayapak, yurak at magtatagumpay sa lahat ng ito. Ibig sabihin, kahit gaano kalakas ang aming kaaway, kahit gaano sila kadami, at kahit gaano kalaki ang kanilang kapangyarihan, kami sa ngalan ni Jesus ay mananaig, magwawagi at magiging victorious. Kaya naman, Panginoon, ngayong araw na ito, sinasabi namin na kami ay hindi biktima, kami ay hindi talo,
at kami ay hindi nahihirapan ng walang pag-asa. Kami ay mga mandirigma, mga conqueror, at mga anak ng hari. Sa ngalan ni Jesus, yayapakan namin ang lahat ng kaaway, yurak namin ang lahat ng banta, at mananaig kami sa lahat ng laban. Panginoon, sa Salmo 91:14-16, Ikaw mismo ay nagsalita at nagsabi, sapagkat inilagak niya ang kaniyang pag-ibig sa akin, kaya't ililigtas ko siya, aking itataas siya, sapagkat nakilala niya ang aking pangalan. Siya'y tatawag sa akin at aking sasagutin siya. Ako'y magiging kasama niya sa kabagabagan. Aking ililigtas siya at aking pararangalan siya. Ang habang panahon ay aking bubusugan siya at aking ipakikita sa kanya ang aking kaligtasan. Panginoon, ito ay iyong direktang salita, iyong personal na pangako, at iyong solemn commitment sa lahat ng iyong mga anak. Sinasabi mo na dahil naglagay kami ng aming pag-ibig sa iyo, ililigtas mo kami. Dahil kilala namin ang iyong pangalan, itataas mo kami. Dahil tatawag kami sa iyo, sasagutin mo kami. Dahil kapartner mo namin sa kabagabagan, ililigtas mo kami. At dahil tapat kami sa iyo, pararangalan mo kami at bubusugan mo kami ng habang panahon at ipapakita mo sa amin ang iyong kaligtasan. Panginoon, hawak namin ang mga pangakong ito ngayon. Hindi kami nag-iisa, hindi kami abandonado, at hindi kami forgotten. Ikaw ay sumasa amin, ikaw ay naririnig kami, at ikaw ay tumutulong sa amin. Kaya naman, Panginoon, kahit ano pang dumating sa aming buhay, kahit anong challenge, problem o trial, naniniwala kami na ikaw ay present, ikaw ay active, at ikaw ay gumagawa para sa aming kabutihan. Ngayong oras na ito, nais naming ipanalangin ang aming mga pamilya. Panginoon, alam mo ang bawat miyembro ng aming pamilya, ang aming mga asawa, ang aming mga anak, ang aming mga magulang, ang aming mga kapatid, at ang aming mga kamag-anak. Kilala mo sila ng personal, alam mo ang kanilang mga pangalan, ang kanilang mga mukha, ang kanilang mga puso, at ang kanilang mga pangangailangan. Kaya naman, Panginoon, hinahangad namin ang iyong biyaya sa kanilang buhay. Protektahan mo sila kung nasaan man sila ngayon. Kung sila ay nasa bahay, bantayan mo sila. Kung sila ay nasa trabaho, ingatan mo sila. Kung sila ay nasa eskwelahan, gabayan mo sila. Kung sila ay nasa daan, iligtas mo sila mula sa mga aksidente at mga panganib. Panginoon, gawing mas malapit sa iyo ang bawat miyembro ng aming pamilya. Kung may hindi pa nakakakilala sa iyo, ipakita mo sa kanila ang iyong pagkatao, ang iyong pagmamahal at ang iyong kapangyarihan. Kung may mga naligaw na, dalhin mo sila pabalik sa iyong kandungan. Kung may mga nagdurusang, aliwin mo sila at bigyan ng pag-asa. Kung may mga may sakit, pagalingin mo sila at ibalik ang kanilang kalusugan. Panginoon, nais naming makita ang aming mga pamilya na ligtas, masaya, malusog at malapit sa iyo. Ito ay aming dalangin, ito ay aming panalangin, at ito ay aming kahilingan sa iyo. Panginoon, partikular naming ipinagdarasal ang aming mga anak. Sila ay aming mga kayamanan, ang aming mga biyaya mula sa iyo at ang kinabukasan ng aming bayan. Protektahan mo sila, Panginoon, sa lahat ng uri ng kapahamakan. Protektahan mo sila sa mga masasamang impluensya, sa mga kaibigan na maaaring magdala sa kanila ng pagkakasala, at sa lahat ng temptation na maaaring sirain ang kanilang buhay. Bigyan mo sila ng karunungan, ng pangunawa, at ng takot sa Diyos. Tulungan mo silang lumaki na may mabuting asal, may magandang karakter at may matatag na pundasyon sa pananampalataya. Panginoon, nais naming makita ang aming mga anak na lumalaki na mahal ka, sumusunod sa iyo at naglilingkod sa iyo. Gawin silang mga instrumento ng iyong kaluwalhatian, mga witness ng iyong kapangyarihan at mga tagapagdala ng iyong pag-ibig sa mundo. Panginoon, ipinagdarasal din namin ang kalusugan ng bawat isa sa amin at ng aming mga pamilya. Ikaw ay Jehovah Rapha, ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw ang may kapangyarihan na magpagaling ng anumang sakit
magwasto ng anumang karamdaman, at magbalik ng anumang sira sa aming katawan. Kaya naman, Panginoon, hinihiling namin ngayon ang iyong healing touch. Kung may sakit sa aming mga pamilya, pagalingin mo sila. Kung may mga sumusuffer sa chronic diseases, magpakita ng himala at cure mo sila completely. Kung may mga nahihirapan sa mental health issues, aliwin mo sila, bigyan ng peace of mind, at ibalik ang kanilang emotional wellness. Panginoon, hindi kami umaasa sa gamot lang, hindi lang sa doktor, at hindi lang sa medical science, kahit na alam naming ang mga ito ay iyong mga instrumento. Umasa kami sa iyo, sa iyong kapangyarihan at sa iyong divine intervention. Ipakita mo sa amin na ikaw ay buhay, na ikaw ay active, at na ikaw ay gumagawa ng mga himala hanggang ngayon. Panginoon, nais din naming ipanalangin ang mga taong nasa bondage, mga taong nasa chains ng addiction, ng bisyo at ng kasalanan. May mga kapatid natin na nalululong sa droga, sa alak, sa sugal, sa pornography, at sa iba't ibang uri ng kasalanan na sumisira sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya at sa kanilang kinabukasan. Panginoon, ikaw lamang ang makakagawa ng tunay na pagbabago sa kanilang buhay. Ikaw lamang ang makakawasak ng chains na nagbubuklod sa kanila. Ikaw lamang ang makakabigay ng tunay na kalayaan, ng fresh start at ng bagong buhay. Kaya naman, Panginoon, hinihiling namin sa iyo na gumawa ng intervention sa kanilang buhay. Gisingin mo sila sa kanilang pagkakatulog, buksan mo ang kanilang mga mata sa katotohanan at dalhin mo sila sa iyong presensya. Bigyan mo sila ng conviction, ng regret sa kanilang mga kasalanan at ng desire na bumalik sa iyo. Panginoon, gusto naming makita ang mga kapatid nating ito na malaya, restored at serving you with all their heart. Panginoon, ipinagdarasal din namin ang mga specific situations na kinakaharap namin ngayong araw. May mga problems sa trabaho, problems sa negosyo, problems sa finances, problems sa relasyon, at problems na parang walang solusyon. Panginoon, ikaw ay Diyos ng imposible. Ikaw ay Diyos na gumagawa ng mga himala kung saan walang paraan. Kaya naman, hinihiling namin sa iyo na gumawa ng breakthrough sa aming mga sitwasyon. Kung may trabahong nawala, magbigay ng mas maganda pang trabaho. Kung may negosyong bumagsak, magbigay ng opportunity na mag-rebuild at mas lumago pa. Kung may financial crisis, magbukas ng pintuan ng provision at abundance. Kung may relasyon na nasira, magpagaling at mag-restore. Panginoon, naniniwala kami na walang imposible sa iyo, na ikaw ay may plano at na ang iyong plano ay mas maganda pa kaysa sa aming plano. Panginoon, ipinagdarasal din namin ang aming bansang Pilipinas. Mahal namin ang aming bayan, Panginoon, at nais naming makita itong umunlad, lumago, at maging bansang tunay na sumusunod sa iyo. Pagpalain mo ang aming bansa, Panginoon. Bigyan ng karunungan ang aming mga pinuno, ang presidente, ang mga senador, ang mga kongresista, ang mga governors, ang mga mayors, at lahat ng nasa posisyon ng autoridad. Gabayan mo sila sa kanilang mga desisyon, protektahan mo sila mula sa korupsyon, at hilahin ang kanilang puso palapit sa iyo. Panginoon, nais naming makita ang aming bansa na walang gutom, walang mahirap, walang naaapi, at walang suffering. Gusto naming makita ang peace, progress at prosperity sa aming lupain. Panginoon, ikaw ay Diyos ng mga bansa. Ikaw ay may kapangyarihan na mag-transform ng isang bansa. Kaya naman, hinihiling namin sa iyo na gumawa sa Pilipinas, na gawin itong isang nation under God at napagpalain ito ng walang hanggan. Panginoon, ipinagdarasal din namin ang iyong church, ang global body ni Kristo na scattered sa buong mundo. Palakasin mo ang church, Panginoon, bigyan ng unity, ng love at ng power. Alisin ang divisions, ang away at ang pride na sumisira sa church. Gawing mas effective ang church sa evangelism, sa discipleship at sa ministry. Magpakita ng revival, Panginoon, ng spiritual awakening na magdudulot ng transformation sa lipunan. Panginoon,
Gusto naming makita ang milyon-milyong tao na dumarating sa pananampalataya na nakakakilala sa iyo at na nakakaranas ng iyong pag-ibig at kapangyarihan. Panginoon, ipinagdarasal din namin ang mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo, ang mga lost, ang mga walang pag-asa at ang mga naghahanap ng kahulugan sa buhay. Panginoon, ipakita mo sa kanila ang daan, ipakita mo sa kanila si Jesus, at ipakita mo sa kanila na ikaw ay totoo, buhay, at handang tanggapin sila. Gumawa ng opportunities para sa amin na maging witness sa kanila, na maging instrumento ng iyong pag-ibig at na magdala sila palapit sa iyo. Panginoon, ipinagdarasal din namin ang komunidad ng channel na ito, ang lahat ng subscribers, viewers at supporters. Pagpalain mo sila, Panginoon, ng husto. Sagutin mo ang kanilang mga panalangin, tuparin mo ang kanilang mga pangarap at bigyan ng breakthrough sa kanilang buhay. Protektahan mo sila, ingatan mo sila at dalhin mo sila palapit sa iyo. Panginoon, salamat sa kanilang support, sa kanilang prayers at sa kanilang encouragement. Gantimpalaan mo sila ng bongga, Panginoon, at ipakita mo sa kanila na ikaw ay Diyos na tunay na nag-aalaga at nagmamahal. Panginoon, ngayong oras na ito, nais naming ipanalangin din ang provision at trabaho. Ikaw ay Jehovah Jireh, ang Diyos na nagpo-provide. Ikaw ay hindi kailanman nagkulang, hindi kailanman na late, at hindi kailanman nag-fail na bigyan ng pangangailangan ang iyong mga anak. Kaya naman, Panginoon, hinihiling namin sa iyo ngayon na mag-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Bigyan mo kami ng trabaho kung wala kaming trabaho. Bigyan mo ng mas magandang oportunidad kung may trabaho na kami ngunit hindi sapat. Buksan mo ang pintuan ng promotion, ng increase at ng blessing. Panginoon, nais naming makita ang overflow, ang abundance at ang prosperity sa aming buhay, hindi para sa aming sariling gloria, kundi upang kami ay maging blessing sa iba. Panginoon, alam naming ang mundo ay puno ng economic challenges. Maraming tao ang nawalan ng trabaho, maraming negosyo ang nagsara, at maraming pamilya ang nahihirapan financially. Ngunit naniniwala kami na kahit ano pang mangyari sa mundo, ikaw ay may provision para sa amin. Ikaw ay hindi limited ng economy, ng inflation o ng recession. Ikaw ay Diyos na gumagawa ng paraan kahit walang paraan. Kaya naman, Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Gagawin mo ang iyong parte at kami naman ay gagawin ang amin. Magsusumikap kami, magtrabaho kami ng mabuti at magiging faithful kami. Ngunit sa huli, umaasa kami sa iyo para sa resulta, para sa blessing at para sa breakthrough. Panginoon, hinihiling din namin sa iyo ang karunungan sa financial management. Tulungan mo kaming maging wise sa paggamit ng pera, sa pag-iipon at sa pag-invest. Protektahan mo kami mula sa mga maling desisyon, mula sa mga scam, at mula sa lahat ng financial trap na maaaring magdala sa amin ng pagkawala. Turuan mo kaming maging generous, maging giver, at maging blessing sa iba. Panginoon, gusto naming mabuhay, hindi lang para sa aming sarili, kundi para sa iba. At gusto naming gamitin ang aming resources para sa iyong kaluwalhatian at para sa advancement ng iyong kingdom. Ngayong oras na ito, Panginoon, nais naming gumawa ng mga prophetic declarations para sa araw na ito at para sa aming buhay. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo at sa autoridad na ibinigay sa amin ni Jesucristo, sinasabi naming ang araw na ito ay blessed, anointed, at protected. Walang masama ang mangyayari sa amin ngayong araw na ito. Walang aksidente, walang sakit, walang problema na hindi kakayanin, at walang kaaway na mananaig. Ang araw na ito ay pag-aari ng Panginoon at kami ay namumuhay sa ilalim ng kanyang proteksyon, provision, at blessing. Sinasabi namin, ayon sa Deuteronomio 28 sa verse 6, pagpapalain ka sa iyong pagpasok at pagpapalain ka sa iyong paglabas. Kaya ngayong araw, blessed kami sa aming pagpasok sa trabaho, sa negosyo o kahit saan kami pumunta. Blessed kami sa aming paglabas, sa aming pag-uwi
at sa lahat ng aming galaw. Ang blessing ay sumasa amin, ang favor ay kasama namin, at ang proteksyon ay nakapaligid sa amin. Sinasabi namin, ayon sa Roma 8:31, kung ang Diyos ay nasa panig natin, sino ang makalaban sa atin? Kaya ngayong araw, walang makalaban sa amin dahil ang Diyos ay kasama namin. Walang kaaway na mananaig, walang banta na magtatagumpay, at walang challenge na hindi namin kakayanin. Kami ay higit na mga mananalig sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sinasabi namin, ayon sa Filipos 13, lahat ng mga bagay ay magagawa ko sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. Kaya ngayong araw, may lakas kami, may kakayahan kami, at may kapangyarihan kami na gawin ang lahat ng kailangan naming gawin. Hindi kami mahihina, hindi kami mabibigo, at hindi kami matatalo. Sinasabi namin ayon sa Filipos 4:19, at tutuparin ng aking Diyos ang bawat pangangailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Kaya ngayong araw, lahat ng aming pangangailangan ay tutupuran. Walang kulang, walang kapos, at walang nawawala. Ang Diyos ay nagpo-provide ng sagana, ng sapat, at ng sobra pa. Sinasabi namin ayon sa awit 23:1, ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Kaya ngayong araw, hindi kami magkukulang ng kahit ano. May pagkain, may tirahan, may damit, may trabaho, may kalusugan, at may lahat ng kailangan. Ang aming pastol ay nag-aalaga, nag-iingat, at nagpo-provide. Sinasabi namin ayon sa Isaiah 54:17, walang sandata na lalanglaban sa iyo ang giginhawa, at bawat dila na titindig laban sa iyo sa kahatulan ay iyong paparusahan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon, at ang kanilang katuwiran ay mula sa akin, sabi ng Panginoon. Kaya ngayong araw, walang sandata na lalanglaban sa amin ang giginhawa. Walang chismis, walang pag-atake, walang pagkakasala na inaayon sa amin ang magtatagumpay. Ang aming katuwiran ay mula sa Panginoon, at kami ay protektado ng kanyang kamay. Sinasabi namin ayon sa 1 Juan 4:4, kayo'y sa Diyos mga anak, at inyong tinalo sila, sapagkat lalong dakila ang nasa inyo kaysa nasa sanglibutan. Kaya ngayong araw, mas dakila ang Diyos na nasa amin kaysa sa kaaway na nasa mundo. Mas malakas kami, mas may kapangyarihan kami, at mas may autoridad kami. Kami ay victorious, conquering, at triumphant. Sinasabi namin ayon sa Jeremias 29:11, sapagkat talastas ko ang mga pag-iisip na aking inisip tungkol sa inyo. Sabi ng Panginoon, mga pag-iisip ng kapayapaan at hindi ng kasamaan, upang bigyan kayo ng inaasahang wakas. Kaya ngayong araw, may plano ang Diyos para sa amin, at ang planong ito ay maganda, perfect, at para sa aming kabutihan. Ang aming kinabukasan ay bright, hopeful, at puno ng possibility. Sinasabi namin ayon sa 2 Corinto 5:17, kaya't kung ang sino man ay kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nangagdaan na. Narito ang lahat ng mga bagay ay naging bago. Kaya ngayong araw, kami ay bagong nilalang. Ang lumang buhay, ang lumang kasalanan, ang lumang takot ay wala na. Ngayon, kami ay bago, refreshed, renewed, at ready para sa lahat ng ihahain ng Diyos. Sinasabi namin, ayon sa Efeso 3:20, ngayon, sa Kanya na makagagawa ng lalong sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa loob natin. Kaya ngayong araw, ang Diyos ay gagawa ng higit pa sa aming hinihiling, higit pa sa aming iniisip, at higit pa sa aming inilalarawan. Ang Kanyang blessing ay exceeding, abundant, at overflow. Panginoon, sa sandaling ito, habang kami ay nagtatapos ng aming panalangin, nais naming magpasalamat muli sa lahat ng iyong ginawa, sa lahat ng iyong ginagawa, at sa lahat ng gagawin mo pa. Salamat dahil ikaw ay hindi nagbabago, ikaw ay tapat, at ikaw ay tunay. Salamat dahil ang iyong pag-ibig ay walang hanggan, ang iyong awa ay bago tuwing umaga,
at ang iyong mga blessing ay walang tigil. Salamat dahil ikaw ay Diyos na nakikinig, sumasagot at gumagawa para sa amin. Panginoon, habang kami ay lalabas at haharapin ang araw na ito, sama-sama mo kami. Huwag mo kaming iwanan ni pabayaan. Gabayan mo ang bawat hakbang naming, protektahan mo kami sa bawat desisyon at bigyan ng iyong wisdom sa bawat sitwasyon. Gawing productive ang aming araw, gawing fruitful ang aming mga gawa, at gawing glorifying sa iyo ang lahat ng aming ginagawa. Panginoon, nais din naming hilingin na ipagpatuloy mo ang iyong gawain sa aming buhay. Huwag kang tumigil sa pagbabago sa amin, sa paglilinis sa amin, at sa paghuhubog sa amin. Gusto naming maging mas katulad ni Jesus, mas banal, mas righteous, at mas committed sa iyo. Tulungan mo kaming maglakad ng matuwid, magsalita ng tama, at mag-isip ng pure. Alisin mo ang lahat ng kasalanan sa aming buhay, ang lahat ng bisyo na sumasama sa amin, at ang lahat ng ugaling hindi nakalulugod sa iyo. Panginoon, nag-commit kami ngayong araw na mamuhay para sa iyo, magserbisyo sa iyo at magpuri sa iyo. Hindi dahil obligado kami, hindi dahil takot kami, kundi dahil mahal namin kayo at dahil alam naming ikaw ay karapat-dapat sa lahat ng papuri, pagkilala at paggalang. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming commitment, ang aming dedication at ang aming surrender. Gamitin mo kami, mold mo kami, at gawin kaming mga instrumento ng iyong kaluwalhatian. Sa wakas, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa sa aming. Pagpalain mo ang aming mga ulo, ang aming mga isip, ang aming mga mata, ang aming mga tainga, ang aming mga bibig, ang aming mga kamay, ang aming mga paa, at ang bawat bahagi ng aming katawan. Gawing instrumento ang lahat para sa iyong kaluwalhatian. Pagpalain mo ang aming mga tahanan, ang aming mga pamilya, ang aming mga trabaho, ang aming mga negosyo, at ang lahat ng aspeto ng aming buhay. Hayaang ang iyong blessing ay umaagos ng walang tigil, walang limitasyon, at walang hadlang. Pagpalain mo ang aming papasok at aming paglabas. Pagpalain mo ang aming paggising at ang aming pagtulog. Pagpalain mo ang aming pagsisikap at ang aming pahinga. Sa ngalan ni Jesus, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalang higit sa lahat ng pangalan, isinasamo namin ang lahat ng ito. Amen at amen. Mga kapatid, bago tayo magtapos, nais kong sabihin sa inyo na ang panalangin ito ay hindi lamang para ngayon. Ito ay panalangin na maaari ninyong gawin araw-araw, na maaari ninyong ulitin, at na maaari ninyong gawin parte ng inyong daily routine. Ang pagtatago sa ilalim ng anino ng kataas-taasan ay hindi one-time event, kundi isang lifestyle, isang desisyon na ginagawa natin araw-araw na manatili sa Diyos, magtiwala sa Kanya at magsandal sa Kanyang kapangyarihan. Kaya naman, hinihikayat ko kayong bumalik dito, manood muli, makinig muli at manalangin muli. Bawat ulit na inyong maririnig ang panalangin ito, mas lalo itong magiging parte ng inyong puso, ng inyong isip at ng inyong espiritu. At habang kayo ay patuloy na nanalangin, makikita ninyo ang pagbabago, ang mga himala at ang mga blessing na darating sa inyong buhay. Kung nakatulong sa inyo ang panalangin ito, kung naramdaman ninyo ang presensya ng Diyos, o kung may specific na blessing na naranasan ninyo, ibahagi ninyo sa comment section. Gusto naming marinig ang inyong testimony, ang inyong kwento, at ang inyong experience. Ang inyong sharing ay hindi lamang makakatulong sa amin, kundi magiging encouragement din sa ibang viewers na nag-aabang din ng kanilang breakthrough. Hindi ko rin makalilimutan na mag-encourage sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito kung hindi pa kayo nakasubscribe. Sa pag-subscribe ninyo, makakasiguro kayong hindi kayo makakaligtaan ng mga bagong videos, mga bagong panalangin, at mga bagong mensahe na inihahanda namin para sa inyo. At syempre, i-click ninyo rin ang notification bell para maging updated kayo sa lahat ng aming posts.
At sa mga nakasubscribe na, maraming salamat. Salamat sa inyong support, sa inyong prayers at sa inyong patuloy na panunood. Kayo ay malaking blessing sa ministry na ito at kami ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos para sa inyo. Sana mga kapatid ay magsimula kayo ng araw na ito na puno ng pag-asa, puno ng tiwala at puno ng excitement sa lahat ng ihahain ng Diyos. Huwag kayong matakot. Huwag kayong mag-alala at huwag kayong mawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay kasama ninyo, ang kanyang mga anghel ay nakapaligid sa inyo, at ang kanyang blessing ay sumasa inyo. Kaya naman, lumabas na kayo, harapin ang mundo, gawin ang inyong best, at magtiwala na ang Diyos ay gumagawa para sa inyong kabutihan. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan. Pasubaybayan nawa kayo ng Panginoon ng kanyang mukha, at kahabagan kayo. Itingin nawa sa inyo ng Panginoon ang kanyang mukha at bigyan kayo ng kapayapaan. Ngayong umaga, bukas at magpakailanman. Sa ngalan ni Jesus, Amen.